ano-ano nga ba yung mga pagkain o yung mga bagay na ginagawa natin na nakakasira sa ating ngipin? Okay, so I will be discussing yung mga sa mga bata and Dr. Paul will be discussing yung sa mga pangmatatandang answers po. Sige, So for go. the kids po, usually kung ano yung nakakasira, number one is yung lack of fluoride sa kanilang toothpaste. Kasi usually yung mga magulang, they are not aware na kailangan po ng fluoride ang mga bata. And also, since Pinoy culture kasi, mahilig tayo sa matamis, early on, introduce na sa mga bata, 1 year old, ganyan, 2 years old, introduce na agad yung matutamis. So, nakakasira po ng itin yun. And also yung mga only eating. Kasi important na nakakapahinga po yung ating ipin to recover from dental acids po from the bacteria. Wow, Dr. Paolo, what can you say? unli eating. Ano to? Ano to? Anong Yung only klaseng unli eating eating. ang bawal? Ang daming mga unli samgyup, ganyan, mga Hindi naman ganun. buffet-buffet. Sa mga kids kasi, di ba, kapag gusto nila kumain, kain na silang kain, tayo hinahayaan natin kasi gusto natin, di ba, tumaba sila, lumaki. Yeah. Pero hindi pala yung nakakabuti na only yung eating, lalo kung mataas po yung sugar Yeah. content ng kanilang kinakain. Ayun, o mga kainay, narinig nyo yun ha. Piliin nyo rin yung pinapakain nyo sa mga anak ninyo. Huwag yung puro sugary or mga junk foods, mga ganyan. Dapat mga ano lang, healthy na mga pagkain. O ito naman tayo, punta tayo Yes. kay Doc Paulo. Para naman sa mga ka-age natin, o mga adults, paano ba ang ginagawa? Ba't nasisira ang ngipin ng mga adults? So sa mga adults naman, usually ang nagiging cause ng pagkasira ng ipin is yung stress, no? Yung pag-bite ng too hard, bruxism, pagke-clench. And then meron din yung role yung simple sugars, yung sa diet din nga, puro matatamis ang kinakain, and also kahit yung mga processed food. So nagiging food yun ng bacteria sa loob ng mouth natin, and then nagko-cause din ng cavities yun. Yeah, tsaka yung mga ng panagbubukas ng bote, ginagamit ngipin. Yes, May yes. gumagawa pa ba nun ngayon? Kasi dati Sa malitaw, amin po. nakita ko yung mga kamag-anak ko, ngipin lang nila. Nangingilo agad ako. Nakakasira yun, di ba? Yes Oo, po. ng ngipin. Yes po. Eto, ano yung reason bakit nagdudugo yung gums o nananakit yung ating mga gums? Okay, so for the kids, hindi siya common talaga to see kids with bleeding gums. Sa cases na na-handle ko, usually nakakita ko yung mga 5 in a year. Sometimes, nagbe-bleed yung gums because hindi talaga nababrush ng parents yung teeth. They are not aware na kailangan po i-brush yung ipin ng bata. So, nagkakos ng gingivitis. Sometimes naman, nagbe-bleed yung gums because there are abscesses dahil sa broken teeth. So, yun po yung usual na nakikita ko sa mga kids. Sa'yo po, Doc Paolo. So sa adults naman, usually ang nagkakos ng bleeding gums is yung gingivitis, yung masyadong madumi yung sa may mga gum area natin. Tapos kapag naging na yung infection kasi ang gingivitis, nagdudugo na yung gums, lalo na kapag nagtutoothbrush. And then also meron ding role yung pagtutoothbrush ng masyadong madiin. So usually yung sa side ng dominant hand or yung usually yung nababrush ng masyadong malakas, yun yung mga nagdudugo na gums din. Oh, so dapat pala gently lang. Huwag yung masyadong Yes, marubdob gentle yung lang po diin dapat. ng brush. Nakakasira din pala. Nakakaano rin, recede ng gums yon pag masyadong Yes, ganon. madiin. Yeah, Yes. pero hindi ba nakakatulong halimbawa mag-gargle with warm water and salt, mga ganyan? Yes, nakakatulong naman yung warm water with salt Mm-mm. and also yung mga mouthwash na available na sa market. So usually, yung mga components niya nakaka-prevent na rin ng gingivitis. Okay, thank you for that, Doc Paulo. Doon naman sa mga nanay na buntis, may dapat ba silang baguhin para mapangalagaan yung kanilang mga ngipin habang sila nagbubuntis? Common na problem ng mga nagbubuntis is yung morning sickness. So, nagsusuka sa morning. And then yung acid kasi yung suka natin. So, yung mga ngipin natin nagiging weak sila. So, mas dapat lalong magpa-check up sa dentist kasi yung mga maliliit na cavities kapag may kasama ng acid from the morning sickness na pagvomit, so mas lalong lumalaki yung mga cavities. So, minsan mas lalong nanghihina yung ngipin, no? Oo. And Doc Paulo, when I was pregnant, I was told na
kung paano yung status, no, yung nangipin ng inay habang siya nagbubuntis, namamana daw yun ng mga anak. Totoo ba yun? Yung pagsungki ang nanay o maraming bulok ng ngipin ng nanay, ang tendency daw mamana ng anak. Totoo ba yun, Dok? Yes, totoo po 'yun, no. So, yung mga genes na napapass on sa ating mga anak, no, kagaya ng pagiging masyadong malaki yung mga ngipin, tapos wala ng space para dun sa panga. So nagkakaroon ng pagkakasungki-sungki, no. So namamana rin naman talaga Oo. yung mga ganitong traits. Kaya dapat ingatan, no? Ingatan Yes po, talaga yung opo. ngipin dahil namamana yan. Yes, opo. Diba? Mas sungki ang ngipin, mas Oo. mahirap po kasi siyang linisin, so mas lalong doble Ayun. maging OC lalo sa pagtututbrush po. Oo, salamat dyan, Doc. O, Doc Lara naman, para sa mga inay na ito yung kanilang concern, yung paggamit ng sedation sa mga bata, ipaliwanag Okay. po natin yung proseso at safe po ba ito? Usually po, ang dental sedation, very common procedure na siya since nagkaroon ng pandemic, no? So this procedure is fast, safe, and convenient. It's safe because Excuse me, we excuse me, secure... Yes hindi ko po. nakikita. Sorry po. Sige, continue lang po. Continue lang po. Okay. So it's safe because we secure po, nagsisecure po tayo ng clearance bago po natin gawan ang bata. May anesthesiologist din po tayo na siyang nagdo-double check ng clearances ng bata. And we also screen po as dentist kung habang kakayanin po ng bata yung procedure niya. So there's a margin of, may risk din siya pero usually safe naman po yung procedure. And how is it done? Usually po, ito pong sedation sa mga bata, we do it in clinic lang, dito lang sa clinic po natin na para pagkatapos po ng procedure, hindi po kailangan na ma-confine pa, hindi na kailangan na magtagal pa sa clinic, maaari na pong iuwi yung bata right after the procedure once na magayana po yung patient po na umuwi sa bahay nila at magpahinga. Ayun, thank you, Doc Lara, for the clarification and enlightenment, no, para yung mga nanay, hindi na sila mag-worry, no, tungkol sa sedation process. I wish we have all the time, kaya lang paubos na po yung oras natin. Para na lang po kayo mako-contact kayo ni Doc Paulo para dun sa mga inay na gusto, at saka mga adults, no, na gustong magpa-check up ng kanilang ngipin. Saan po kayo mako-contact? You can find us on Facebook po at Season Himelo Dental Center po. Meron po kaming Facebook page. We have 4 branches po. We have one in Lagro, Camarin. We have also in Fairview and also in Marikina City po. So just visit our page and send us a message and we will reply po sa inyo. Again, what's your FB page? Season Himelo Dental Center. Season Himelo Dental Center. Are you on Dental Instagram Center, yes. also? Are you Instagram? On Yes, Instagram? may Instagram din po. Yes. Ayan. So maraming salamat po sa inyong dalawa, Doc Lara and Thank you for Paolo having us Ikia. po. Thank you so much for your knowledge and expertise. Happy Valentine's weekend ulit sa inyong dalawa.